Parehas na tahimik sila Flynn at Becky habang nanonood. Hindi naman mapakali si Flynn na tignan ang reaksyon ni Becky sa pinanonood nilang horror. Napasok bigla sa balikat ni Flynn si Becky sa takot dahil sa biglang paglabas ng multo sa movie. Oh, walang iwasan ng tingin. Bakit ba kasi horror ang pinapanood natin? Dahil nga wala yung gusto mo. Pero hindi ko naman gusto ng horror eh. Maganda to, promise. Ano naman ang kinaganda niyan? Sobrang nakakatakot kaya. Pagrereklamo ni Becky na halos nakayakap na kay Flynn. Natitigilan naman si Flynn habang pinagmamasdan ang cute na reaksyon ni Becky. Sumusungaw tuloy ang ngiti niya na hindi niya maitago. You're cute. Walang ano-anong nabanggit ni Flynn na nagpalingon kay Becky sa kanya. Ha? Wala. Ano nga? Sabi ko, bingi ka. Uy, sobra naman. Magsasalita ka kasi alam mo nang may pinapanood eh. Well then, hayaan mo na ang sinabi ko. Pangaasal na naman ni Flynn at bitaw ni Becky sa braso niya sabay ngumuso ito. Sa parteng iyon ay lalong napatitig si Flynn kay Becky dahil sa kakyutan nito. Stop pouting. Ha? Ayan, may sinasabi ka na naman. Sabi ko, huwag kang ngumuso. Nakakainis eh. May sasabihin tapos hindi ipaparinig. Bingi ka lang talaga. Hindi ako bingi. Ikaw lang talagang malakas mang trip. Nahinto sa pagsasalita si Becky habang niyayabangan si Flynn na hindi niya namalayang magkalapit na sila ng mukha. Sa paghaplos ni Flynn sa mukha niya ay agad natigil si Becky. I said, you're pretty. Bulong ni Flynn habang titig na titig kay Becky na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. Halos walang nagsasalita sa kanila pero makikita ang pamumula ng pisngi ni Becky dahil sa sinabi ni Flynn. Ikaw palang ang nagsabi sa akin yan. Hindi naman sumagot si Flynn and the next thing she did, crossing the distance between Becky and her.